Excited ba tayo tonight? Okay, first and foremost, before we start this, I would like to share to you what the Lord has impressed in my heart. Okay? So, ngayon ko lang po sasabihin sa inyo ito, pero po si Lord, 3 weeks na lang sinasabi sa akin itong gusto kong sabihin sa inyo lahat. Okay? Si Lord po, gusto niya sa atin, simula po sa araw na ito, simula po sa linggong ito, as He wants to restore yung po ating relationship to each other, para po magkaroon tayo ng total breakthrough this year. Si Lord po, gusto niya magkaroon tayo ng life together. Sabi niyo ba, life together? Life together. Isa pa, life together. Sabi sa katabi mo, let's have a life together. Let's have a life together. Sa kaliwa, sa kabila naman, sabi mo, let's have a life together. In fact, mga anak, we've been doing church together for some time now, many years now, but we've got to do more than church together. Hindi lang po church together, hindi lang po prayer together, hindi lang po answering the prayer of some of us, praying for some of the needs of some people together. Okay, listening to the message of the Lord together, hindi lang po yun. Ang gusto ni Lord, magkaroon tayo ng life together. Sabi mo sa katabi mo, let's have a life together. So, what do I mean by that? Ano po ibig sabihin nun? Okay? We need to live our life outside the church together. Kung gusto natin magkaroon ng breakthrough sa taong to, magkaroon tayo ng life outside the church together. Meaning, ang ibig po sabihin, more of knowing each other together. Building solid relationship together. As a family, as a church, as a family. Hindi lang tayo magiging in sa ating cell group. Hello, are you listening to me? Anak, huwag tayong maging focus lang sa loob ng cell group natin. Na parang hindi natin kilala yung ibang cell group. Are you with me? Lahat tayo, I'm talking to everyone. Okay, this is in general. Ang ini-impress sa akin ni Lord, we need to live a life together outside the church service. Amen. Meaning, kung meron po tayo mga fellowship, we should join together. Amen. Hindi tayo exclusive sa isang cell group lang. At ang lahat ng cell group, nakasigit po sa pulpito. No. Are you listening to me? Lahat ng cell group nakadikit sa pulpito. Kapag meron ng gagawin ng church, lahat ng cell group, kung hindi ka naman talaga kailangan maiwan, sasama tayo. Amen. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? We need to have our life together outside this church. I'm talking to everyone, in general. Lahat po ng mga cell leaders, please. In short, mga anak, look at me, listen to me carefully. We need to do more of church fellowship together. Amen. Join cell group together. Amen. Yung mga hindi nagkikita-kita ng cell group, magkita-kita kayo. Amen? 3 weeks na binibigay sa akin ng Lord to. And this is a part of our message tonight. Amen? Kailangan pong magkakilala tayo to each other, live together, inside and outside the church. Because we're a family, right? How many of you believe that we are a family? So, what do? We need to have a life together. Amen? Hindi tayo mapapakula sa kanya-kanyang inner circle ng cell group. Are you listening to me? We need to do more of joint cell group, church fellowship. At mag-usap-usap kayo mga cell group, please. Mga cell group leaders, mag-usap-usap kayo. Kailangan kayo mag-joint cell group together. Amen? Narinig niyo po ba ako? Huwag natin pong hayaan na nabubuo lang yung ating circle sa loob lang ng cell group. Amen? Narinig niyo po ba tayo? Okay, so how many of you wants a total breakthrough this year? Na hindi lang individual, but as a church together. Amen? So, kung gusto natin ng breakthrough, we need to act as a family. Amen? Of course, wala tayong issue. Baka iba nag-isip to may issue, wala ko. Ito yung binibigay sa akin ni Lord. Starting this year, or starting this week, arrange something. Join cell group together. Amen? Yung mga hindi pa nagkikita kayo sa cell group, magkita kayo. Tama? Amen? Kung gusto nyo ng breakthrough, we must live our life together outside the church, okay, and cell group starting tonight. Amen po? Amen po ba? More than fellowship together, right? Parang natin sa Lord.
given full access. Yan yung masabi ng Bible. Pakibasa kami, narinig mo tayo. Sige. Praise God. Acts 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Okay, so if we really want to have a breakthrough this year, as a church and as an individual, we need to take the model of the early church. Ano ba yung model nila? From what the early church was doing. Because they modeled for us. Tama? Nagmodelo sila sa atin. And we've seen that God moved mightily through them. Now we've seen that God has used them. They have signs, wonders, and miracles. Amen? So kung gusto natin magkaroon ng mga signs, wonders, and miracles, we need to act as the early church was doing. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. At makikita natin, merong mga house to house na nangyayari doon. Hindi lang sa temple, house to house, magkakasama sila. Amen? At sabi pa doon, they sold things. Nagbebenta sila ng mga gamit nila, nagbebenta sila ng material na bagay. Why? Just to assist each and every one. Is that a family to you? Oh, ba't tuminayo amen niya? Is that an act of a family to you? Meaning, magtutulungan po tayo, hindi ko sinabi, benta niyo yung gamit niyo. Tama? Ganun po yung ginawa nila. So meaning, sa early church, para po magkaroon ng breakthrough sila, nakapagtayo sila ng maraming simbahan, nakapag-start sila ng maraming gawain. How? Why? Because they have fellowship together. Breaking of bread together. Amen. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? So right now, sabi mo sa katabi mo, kapatid, simula ngayon, we will build our life together. At tatandaan niyo po, yung God na pinagsilbihan nila, yung God na gumawa ng miracles, ng favors, ng blessings sa kanila, is the same God na meron tayo right now. Isang God lang po yon. Isang Diyos lang ang pinagsisilbihan natin. So we need to act as how they did it in the early church. And so this year, we want to flow and function and do the same thing of what they did. And see the power of God in our midst. Amen? Kung gusto po natin magkaroon ng talagang supernatural breakthrough, simula ngayon, ganyan po yung gagawin natin. But sa totoo lang, the truth of the matter is, we've already seen God to do supernatural in our behalf. Tama? Talaga namang nakikita natin ang Diyos na gumagalaw sa simbahan. Opo, matagal na po, nakikita natin ang Diyos. Nakita natin na marami siyang pintuang binuksan na siya lang makakapagbukas. Tama? Ginawa na ni Lord yun. Marami ng answered prayers na He only alone can answer. Tama? Pero po, para sa atin na magkaroon ng total breakthrough as we prepare for our anniversary, no po, yung total breakthrough gusto natin makuha. Kasi yun na yung ating team last year, breakthrough. Pero total breakthrough, kaya meron tayo restoration. I want you to restore relationship to each other. Amen? Narinig niyo po ako, mga kapatid? Okay, restoration ng relationship to each other. Hindi lang outside the church, but inside the church. At dito po sa Acts 2, pinakita sa akin ni Lord, is supposed to be focus natin sa taong ito. Ano po yung pinakita niyo dyan? It says, number 1, doctrine. Sabi niyo nga, doctrine. Number 2, fellowship. Sabi niyo, fellowship. Breaking of bread. Prayers. And those 4 things, listen to me, at where we gonna focus starting tonight. Inililid ako ni Lord sa 4 na yan. And I will do my best, no po, in the leading of the Holy Spirit, na makagawa tayo ng mga messages patungkol sa 4 na yan. Amen? Alam natin lahat na wala na po tayong PEPSOL. Ang PEPSOL, nilagay na natin sa life class. Sa Soul 1, sa SOL 1, sa mga nag-PEPSOL dyan, nakita nyo na lahat ng doctrine nandoon. At kung magla-life class tayo, makakalimutan natin yon. So, ang ibinibigay sa akin ni Lord, I will preach something about doctrinal, practical messages na gusto ko makuha ninyo lahat. Amen? Kasi dito po tayo tatatag as a Christian. Dito natin makikita kung paano ba talaga ang paniniwala na isang Kristiyano. Amen? Narinig niyo po ako? So tonight, ang ating po pag-usapan, meron po tayong tinatawag na fellowship dyan, breaking of bread, about prayers. But when I look at the doctrine from the scriptures, yung doctrine po sa Bible is napakarami. Ang dami po. So, ang daming doctrines na pwedeng pag-usapan.
So what I will gonna do starting tonight is parang gagawa lang ako ng series within a series. Are you getting my point? Sabi nyo nga, series within a series. Tyre, paano gagawin mo? Anong ibig mo sabihin nun? Ako, mabuti na lang nagtanong kayo, tama? For me, hindi ko rin alam kung paano ko gagawin. Basta ang gagawin ko lang, magbibigay ako ng practical messages na makukuha nyo about the doctrinal thing sa Biblia, okay? So tonight, I will start with something very, very challenging sa ating lahat, no po? And that's my reason why we will talk about intensify your faith towards God through Jesus Christ our Lord. Faith is one of the doctrine in the Bible. Sabi nyo nga, faith. Faith. Laksan nyo, faith. So we need to intensify your faith. Meaning, pag sinabing intensify, palalimin pa natin yung inyong pananampalataya. So ngayong pag-aaralan natin, hindi kasi lahat ng tao nauunawaan ng faith. Tama? And faith is considered as one very important doctrine sa Bible. Sa Psalm 1, meron tayong pinag-uusapan doon tungkol sa faith. Kung maaalala niyo yung pepsol ninyo. And faith is considered, again, as one important doctrine. And because faith is one of the principal foundation from the Bible, kaya blessed na blessed ka tonight dahil naandito ka. Kung katabi mo yung first timer, sabi mo, kapatid, blessed na blessed ka tonight. Kasi pag-uusapan natin about faith. Amen? Kasi po, maraming tao, ang akala nila, meron na silang faith. Pero ang hindi nila alam, hindi pa faith yun. Kaya pag-uusapan natin, ano ba yung faith? Amen? Hindi lang mga first-timer. Kahit na mga mismo matatagal ng Kristiyano, hindi nila alam yung meaning ng talagang faith. And tonight, yun po yung pag-uusapan natin. How many of you excited? So now we will pick up our text for tonight from the book of Hebrews. Book of Hebrews tayo. Pero po, bago po natin simulan yung book of Hebrews, yung ituturo ko sa inyo, before we start it, I would like to let you know na hindi po natin alam, ako mismo hindi ko alam, kasi wala naman sinabi kung sino ang original na writer ng Hebrew. Wala pong sinabi. May mag-amen ba dyan? O hindi nyo alam kung ano yung book ng Hebrew. Amen. Wala po sinabi yung Bible kung sino ang writer ng Hebrew. But what I do know, or what we do know, is who is writing to. And what is the purpose why the book of Hebrew was written. Alam natin kung kanino isinulat ang book of Hebrew at bakit isinulat ang book of Hebrew. Pero po walang binanggit ang scripture kung sino nagsulat nun. Doon po sa Bible na ginagamit ko at ginagamit mo, bawat book merong author. Ewan ko lang kung yun yung Bible na ginagamit mo. Doon po sa Bible na ginagamit ko, may nakalagay na author, na purpose, tama? Kung kanino sinulat, kung anong taong sinulat, tama? Nandoon po, ang Hebrew po walang sinabi. Pero po ang alam ko po, sa madaling salita, hindi sinabi ng Bible kung sino yung specific na sumulat, but when you read it, pag binasa niyo po ang book of Hebrew, you will know kung para saan yung sinulat at kung kanino yung sinulat at kung ano yung purpose, bakit siya sinulat. Yun po yung pag-aaralan natin yon. So listen to me everybody because I don't want you to miss this. I will give you some of the background first. Yung pong writer ng Hebrew is sinulat yung book of Hebrew para sa mga Jews na nag-convert na sa Christianity. Okay, sila yung tinatawag ng mga Jewish Christian. Sabi nyo nga, Jewish Christian. Dati, ang pananampalataya ng mga to, mga Judaism. Na kapag binasa nyo po from Hebrew 1 to Hebrew 5, mga Judaism po sila, ang paniniwala nila. Pero po, na-convert sila sa Christianity. In other words, they were practicing Judaism before, then they accepted Jesus Christ, at iiwan na nila yung Judaism. Are you following me? So, na-save sila, kasi tinanggap nila si Lord. Now, they were already practicing Christian faith. Nandoon na sila. Kumbaga nasa Christian faith ka na, nandoon na sila sa kanilang ginagawa, then somewhere down the road, parang kanta yun somewhere down the road, hindi, erase. They bump to many trials, they bump to many difficulties, they experience hardship in their life, and now they want to go back to their original faith.
gusto nilang bumalik doon sa Judaism. Yun po yung istorya noon. Kung babasahin niyo ang Hebrew 1 to 5, galing Hebrew 1, papuntang 5. Yun po yung istorya niya. Dahil po sa dami ng kanilang pinagdadaanan, they're thinking about backsliding and going back to Judaism. Yung kanilang talagang pananampalataya. Now, tatanungin ko po kayo, sino po sa inyo naka-experience dito ng mga mabibigat na problema sa buhay and then nagkaroon ka ng thinking na gusto mo nang bumalik at gusto mo nang mag-backslide? Meron? Anong pangalan mo, kapatid? Ha? Gusto mo na talagang bumalik sa dati? The reason why I will talk faith about tonight is because I need your faith. And I want you to know what's the meaning of faith. Parang tahimik na tahimik kayo lahat, ha? Amen? Amen po ba? Amen. So, the reason why the writer of Hebrew want to speak about faith is because ito nga mga Jewish Christian gusto na mag-backslide sa kanilang pagtanggap kay Lord at gusto nilang bumalik sa Judaism. Are you following me so far? Pasok po kayo, pasok kayo. Yeah, may mga dumadating. Amen, amen. Praise the Lord. Palakpakan natin mga mahabol. So kung babasahin po ninyo ang istorya from Hebrew chapter 1 to 5, these Jewish Christians who accepted Jesus and got saved already was contemplating. They're intending, they're planning, actually they are wrestling about their faith. They want to go back sa kanilang lumang pananampalataya. Amen? Gusto nilang bumalik. They were probably undergoing persecution, lots of trials and difficulties sa buhay. Parang hindi na sila niniwala sa kanilang ginagawa at gusto nilang bumalik. Are you following me? And so, if we will start reading from Hebrews chapter 5 verse 12, tingnan po natin sinabi ng writer sa mga Jewish Christians na to. Dahil nagpaplano na sila mag-backslide. Gusto nilang bumalik sa dati. So may sinabi po yung writer sa kanila. Are you still following me? So basahin po natin yung Hebrew 5:12. Pakibasa, anak. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Okay, please repeat after me. First principles of the oracles of God. Come on. Isa pa. First principles of the oracles of God. Isa pa. So, these Jewish Christians were immature. Immature pa sila sa kanilang pananampalataya. Hindi pa sila ganun ka-matured sa kanilang mga faith. Amen. So, tingnan mo yung katabi mo. Matured na ba sa faith yan o matured lang ang itsura? Tingnan mo. Matured na ba sa faith o itsura lang? Amen? At ang sabi dyan sa verse, some of them should have been teaching already. Listen. Some of them should have been teaching others already. Sa Tagalog, dapat daw, sa mga panahon na to, dapat nagtuturo na kayo sa iba. Hello? Dapat sa panahon ngayon, nagtuturo ka na sa iba. At sometimes, nakakalungkot, ang tagal mo na, graduate ka na ng Soul 3, hanggang ngayon, ikaw pa ang kailangan turuan. In general tayo mga kapatid, in general, okay? So gusto ko po sabihin sa inyo, kasi napakaganda po nitong subject na to. Kung atin lang pong titingnan, ang faith mo, habang tumatagal ka, dapat kasama ka na sa pagpapaganda ng simbahan. Hindi ka na kailangan pinoproblema na simbahan. Amen? Dapat isa ka na sa tumutulong para gumanda ang simbahan. Amen? Are you with me? In short, mga anak, ang sabi rito, they had not even applied the basics to their own lives. Lahat ng naririnig mo, pag upo mo dyan, papasok dito, paglabas mo, sakay ka pa lang ng elevator, nakakalimutan mo na. At yun yung mabigat. Amen?
Yun yung mahirap. Dapat daw may dinidisciple ka na hanggang ngayon, ikaw pa rin ang dinidisciple. Tama? Hello? So let's continue reading. Verse 13. Sige po, verse 13. Ano sabi? For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a Ayan. babe. For he is a babe. They were reluctant to move beyond elementary teachings. Yan po yung ibig sabihin. They don't want to step out of their comfort zone. Amen? Listen mga anak, in order to grow from infant Christians to mature Christians, each of us must learn discernment. Hinihingi kay Lord John. Ako po, yan yung pinagpe-pray ko. Magmula po nung bumalik ako ng Davao, yan po yung laging prayer ko daily hanggang ngayon. Lord, bigyan mo ako ng malalim na spirit of discernment. Para malaman ko kung sino yung totoo at hindi. Kasi nabubulag ako roon eh. Alam niyo yan. Nabubulag ako sa mga ganon. Tama? Akala ko totoo yung pala mga fake. Yes, that's my experience. So, hinihingi ko kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng malalim na spirit of discernment. I'm not talking about you. Alam niyo kung sinasabi ko, okay? So, gusto ko nang makakita ng mga tao na totoo. At sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng malalim na spirit of discernment. So right now, tayo po mga Kristiyano, we must learn how to have a spirit of discernment. We must help and do some effort to develop ourselves. We need to pray for the Lord to give you wisdom. Ang sabi ng Bible sa James, sino man nangangailangan ng wisdom, ask Him. Tama? Yung wisdom na kailangan natin kay Lord. Kasi ang sabi diyan, for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. And that was the problem of those Jewish Christians. They don't want to cut some of their Jewish ties and stop trying to blend in their old culture. So, nasa church na sila, pero kasama pa rin nila yung mga kasama nila doon sa paniniwalang Judaism. Kaya hindi sila makamove on. Are you with me? So, kung ikaw is nandito na sa ganitong paniniwala, pinag-aaralan mo na yung Word of God, kagaya ng tinuro ko sa inyo, kung ano yung mga dapat natin gawin para mag-move forward tayo, para malaman natin kung talaga bang nasa will tayo ng Diyos, amen? So, kailangan gagawin mo, iiwan mo na yung mga taong hindi mo madala sa church. Ang iiwan mo, yung mga taong hindi madala sa church. Huwag mo iiwan yung ka-cell group mo. Ganda ng turo ni Pastor, iiwan ko yung mga ka-cell group ko kasi ibig sabihin, yung ka-cell group mo, sama ng loob mo. Ang iiwan natin, yung mga taong hindi natin madala kay Lord. Yung mga dati mong barkada na hindi naman nakakatulong sa paglago mo. Yung mga taong hindi binibigyan ng value ang buhay mo. Dito, malalaman mo may value ka. Malalaman mo may potential ka. Kung patuloy ka sasama roon, mabubulok yung potential mo. Hindi lalabas yan. Amen? So ano na natin gagawin? We need to develop ourselves. Stop trying to blend doon sa mga lumang kultura na pinagdaanan natin. Dapat lahat ng pinag-aaralan natin dito sa cell group, sa training mo, dapat may application. Amen? Paano tayo lalalim kung wala tayong application? Amen po ba? Hindi ka magmamature. Why? Because there was no application in everything na naririnig mo rito. Kahit sa cell group mo, baka hindi mo ina-apply. Tama? Now, let's go to 14. Let's read 14. Ano po sabi? But solid food belongs to those who are full age. That is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Okay, but solid food belongs to those who are full of age. That is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Listen to me carefully. Ang kapasidad mo na ma-enjoy ang solid food ay kung meron kang deeper knowledge of God. Kaya mo may enjoy yung mga turo sa Biblia, yung mga naririnig mo rito, kasi meron kang desire na makilala pa si Lord sa buhay mo. Pero kung pupunta ka rito kasi nag-i-enjoy ka lang sa praise and worship, hindi ka matututo. Kaya ka nandito because of your desire na alamin at kilalanin ng Diyos sa buhay mo. Again and again, you are here in the church to know God in your life. Nandito ka para lumalim ka sa pagkilala sa Kanya.
Hindi ka naandito because naghihintay ka ng pagpapala kay Lord. Mali. Naandito ka because you want to know God more in your life. At kapag ganun ang desire mo, then lahat ng needs mo, ibibigay ni Lord sa'yo. Tama, palakpakan niyo si Lord. Why? Because God knows your needs. He knows your needs. So hindi tayo pupunta sa church, meron tayong lumang kultura na pupunta ako sa church kasi may kailangan ako eh. Kasi naghahanap ako ng trabaho. Kaya ang dami nagpunta rito, yun ang pakay eh. Kita yung nakakita ang trabaho na wala na. Kasi yun ang pakay nila. Pero kung ang pakay mo rito is kahit wala kang trabaho, kilalanin ko muna si Lord sa buhay ko. Kahit makita ka ng magandang trabaho, hindi ka aalis. Lalo kang magpapakalalim kasi binigay ni Lord yung prayer mo. Tama? Ang problema ng mga bata pa, mga immature, pupunta rito, uy, punta tayo doon kasi kailangan natin trabaho. Pag-pray tayo ng ating mga leader doon. Pinag-pray, pinag-fasting pa ng mga sa leader, grabe, inululuhod pa araw-araw. Aba, nung nakakuha ng trabaho, hindi na makontak na si leader. Bakit? Bakit ka mo? Because yung reason nila is hindi nila ginagamit yung senses, exercise to discern both good and evil. Good ba yung nakakita ka ng trabaho? O good yun. Dahil nakakita ako ng trabaho, mag-i-stay ako lalo dyan. Kasi baka hindi lang trabaho ibigay sa akin dyan, mas marami pa. Tama? Yan yung lagi ko sinasabi. Meron pang blessing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang dami nun eh. Grabe, blessing 1 pa lang, umalis na. Eh di ba experience natin, ang dami niyan? Sunod-sunod yan, tama? Oh. Hindi ka makakarating sa destinasyon ng God kung isang blessing pa lang, iniwanan mo na siya. Naka-release na eh, ready nang i-release eh. Meron ng second blessing eh, umalis. Kontento na doon sa tinatawag na first pa lang, unang blessing pa lang ng Diyos. Tama? Amen? Kasi po madalas, we want God's banquet of blessing. Ano? Ang kapasidad natin na ma-enjoy yung solid food is yung deeper knowledge of God. And deeper knowledge of God will only determine by your spiritual growth. Paano ka lalamin, kung lalalim sa Panginoon kung wala kang spiritual growth? Kasi nga madalas, ang gusto lang natin, kakain lang tayo, God's banquet lang, before spiritual and capable of digesting it. Ang dami, gusto mong kainin, hindi mo ma-digest. So habang naandito ka, babalik ka rito week by week, atin ka ng cell group weekly, then isa-isa mong malalaman, makakain mo, mangunguya mo ng dahan-dahan yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi, faith is hearing and hearing and hearing the Word of God. First timer ka lang, hindi ka na bumalik. Paano ka lalago? Hearing and hearing and hearing the Word of God. Tama? Amen? Kaya sabi ko, as you grow in the Lord and put into practice what you have learned, your capacity to understand will also grow. Tama? Lalalim ka rin. So, he's basically saying that by this time, dahil matagal ka na sa church, dahil umating ka ng weekly cell group, dahil umating ka ng mga training, nakapag-encounter ka na, dapat daw may natututunan ka na. Dapat daw nag-grow ka na. And that will only happen if whatever you learn from the pulpit or either to your cell group, no po, weekly cell group, ina-apply mo. Can you hear an amen? Sino sa inyo may tututunan? Taas ang kamay. O, yung mga hindi nagtaas, tingnan mo, bakit hindi siya nagtaas? Tama? So, dapat po lahat tayo may natutunan. So, look at here. Therefore, pagdating po ng chapter 6, kasi po, yung chapter 5, hanggang verse 14 lang yon. Wala na po kasunod. So, sumunod niyan, chapter 6 na. Sabi niya nga, chapter 6. Pagdating ng chapter 6, ito po yung sabi niya. Ang sabi niya, therefore, naku, ang tindi. Ang opening pa lang, therefore God. So, sabi ni Lord, kung di ka makaintindi, therefore, since you have been more mature, but you're not, sabi niya, therefore. Ano yung sabi? Pakibasa anak. Therefore,
Leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. So, what is the meaning of perfection? Ano meaning nun? Ang meaning ng maturity. Na tayo po, let's go on to maturity. Leaving the discussion of elementary principles of Christ. Although kailangan natin basic, pero matagal ka nang dumaan sa basic kasi hindi mo in-apply, kaya wala ka natutunan. Tama? So lahat ng naririnig mo, i-apply mo. And then let's go on to maturity. That's the meaning of that. Narinig niyo po ako? May tututunan po tayo? Let's continue reading. Ano yung sabi? Not laying again the foundation of. Then, sabi niya, magiging ano tayo, yung tinatawag na maturity, no po? Magkakaroon tayo ng maturity, not laying again the foundation of, eto na po. Then he starts from number 1. Ang sabi po niya, number 1, ano yung sabi? Repentance from dead works and Pangalawa, faith toward God. that's it. Sabi niyo nga, faith toward God. Isa pa, faith toward God. That is our subject today. But sabi po sa verse 2, anim yan. Ang sabi sa verse 2? Of the doctrine of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. I will do my best para ituro sa inyo sa isa yan. Tama? So simula ngayon, dahil bibitaw tayo ng mga doctrine dito for the very first time na gagawin natin, simple lang yan, mga simpleng turo lang. Magiging foundation natin yan para finally mag-mature tayo lahat. So after nitong mga foundation na to na ituturo ko sa inyo isa-isa at wala pa rin tayo naintindihan, hindi ko na alam gagawin ko sa inyo. Kung sino man kayo, amen? Amin po ba? So number 1, ang iunahin natin is yung faith. Yung binanggit ko kanina, for example, magbibigay ako ng test at tatanungin ko kayo sa isa. Sumula dito sa harap hanggang sa technical team, doon sa counter. Alam mo, tatanungin ko kayo lahat. Patungkol sa mga doctrines na binasa na ating binasa right now. Naniniwala ako marami sa inyo, hindi papasa sa itatanong ko. Alam niyo bakit? Hindi naman lahat. Sabi ko marami. You know why? Tandaan niyo ako. Sabihin niyo, bakit po? Why? Naku, mabuti na lang. Nagtanong na naman kayo. Simply lang, because you don't know what you believe. Yun po yung problema. Maraming tao, they don't know what to believe and what they believe. Amen? Lahat ito na ituro na natin sa Soul 1. Kung tapos kayo ng Soul 1, Soul 2, Soul 3, alam nyo na yan. We made it available to you. But I doubt not all of you took the chance to understand it. Amen? Tinuro to sa atin. Okay? Hindi ko nila lahat ha, but ang School of Leaders 1 is nandun lahat yung mga yan. Ewan ko lang kung sinyo seryoso nyo. I'm not talking to everyone. It's general. So listen to this mga anak. This is very important. Pag sinabing certain elementary teachings are essential for all the believers to understand, ibig sabihin nun, yung mga simpleng turo, dapat maintindihan natin. At gagawin ko lang itong very, very practical. All the doctrines yung pag-usapan natin, very practical lang. Ito po mga basics include the importance of faith towards God. And this is our first lesson for tonight. Faith towards God. Napaka-importante po nun because the foolishness of trying to be saved by good works is not biblical. Sa mga first-timer po natin, paano ka pupunta sa langit one day pag namatay ka? Hindi po good works. Hindi ako magiging mabait. Hindi ako tutulong sa kapwa ko. Hindi ako tutulong sa mga may sakit. Hindi ako tutulong sa mga kilalang charity institution para mapunta ako sa langit. Hindi po yun ang way sa pagpunta sa langit. Dapat magbasa tayo ng Biblia. Dapat nababasa natin, dapat naririnig natin how you will go to that tinatawag na eternal life. Amen? Napaka-importante po nun because that is a foolishness if you're trying to be saved by good works because it's not biblical alone. And so to go on to maturity in our understanding, we need to move beyond but not away from elementary teachings. Mag-move tayo, pero hindi natin iiwanan yung elementary teachings because basic is a must. Lagi tayong babalik sa basic para maunawaan natin, tunay natin maintindihan yung gusto ni Lord. Tama? So, we train people and later on, delegate them to teach others. Yan po yung ginagawa natin and praise God kasi po,
marami na tayong dinedelegate ng mga tao. Tama? Lumuluwag yung buhay natin, yung primary leader, kasi meron mga next generation of leader na binibitawan na natin sa mga training. Amen po ba? So kung tunay ka lang nasasabay sa ginagawa natin, may kita mo yung sarili mo one day that you're a different person. Na malayo at matatag na yung narating mo. Amen po ba? Pagdating sa paniniwala sa Diyos. Tama? Okay? And that was the author intends for them to do. Para maging mature Christians, itong mga bagong converted na Jewish Christians. Are you following me so far? Ang gusto nila maging Christian itong mga to. Kailangan nilang i-train itong mga to para hindi bumalik sa Judaism. Tama? And that is what we're doing in this church. We train people and later on delegate them to teach others. Sino yung mga bago sa ating ginagamit ng mga teacher right now? Taas ang kamay. Yung mga ginagamit na natin. Sino yun? Yung mga nagtuturo na, yung mga nakaschedule. Nasaan kayo? Yung mga nakaschedule. Taas ang kamay. 1, 2, 3. Okay. So, kayo yung mga lately na inilagay natin sa pagtuturo. Tama? So, my job as your pastor is to make sure you understand these 6 elementary truths. Because this year, essential po na lahat tayo is mag-grow in our faith. Please, lahat po tayo kailangan ng mag-grow sa ating faith. Kailangan pong mapuno itong lugar na to for God's glory. At hindi po mapupuno to kung lahat tayo immature. Tapos ka na ng soul tree. Come on, do it for God. Inilagay tayo ni Lord dito because there is a purpose. Amen? At gusto ko po maintindihan niyo yun. Inilagay tayo ni Lord dito, hindi lang mga primary leader, hindi lang mga cell leader ang gagalaw. Ikaw mismo, natapos na sa training, gagalaw ka. We beseech you, we beg you. Utang na loob. Hindi ako galit. Natatawa tuloy si Sister Catherine. Ma'am, sorry mama. Amen. Tingnan nyo, pakinig po kayo mabuti. Kung tapos na ako ng soul tree, anong ginagawa ko? Bakit ako nakabangko hanggang ngayon? Tama? Amen. Hindi naman tayo basketball team na kahit na meron ka isushoot, ibabangko kita. Hindi. May capability ka na gumawa. Hindi tayo nagbibilang na 10 o 5 lang sa court. Lahat kayo pwedeng gumalaw. Tama? Kaya marami nababangko sa basketball. May kakayahan sila, pero mas kakayahan yung iba. Kaya hindi sila nakapasok. Pero dito, kahit na wala, ano sabi ng Bible? A faith that like a mustard seed. Isang maliit na faith lang ang kailangan ni Lord from you. Tama? Isang buto lang ng mustard seed. Amen? Tandaan niyo po, when you don't have the foundation laid in your faith, you will start to believe anything and question everything. Ayan po yan. Kapag ang faith mo walang foundation, tandaan niyo po, pag ang faith mo walang foundation, ang tagal mo na dyan, nagtatanong ka pa rin ng lahat ng bagay at kukwestiyonin mo yung lahat ng bagay. At naniniwala ka sa mga bagay-bagay. Tama? Amen? Meron tayong isang member noon na andito na sa church. Grabe, bumalik pa, sumama pa sa mga nanampalataya rito sa bansang to. Nakakalungkot, di ba? At ang bitaw sa akin, leading daw ni Lord sa kanya. Ha? Paano kililid ni Lord dyan? Hindi naman pananampalataya ni Lord yung pinuntahan mo. Wala leading si Lord, ikaw lang may gusto niyan. Amen po? Because yung foundation mo, napakababaw. Kung malalim na ang foundation mo, bakit ka sasama doon sa mga yon? Word of God na yung pinag-uusapan natin dito. Biblia yan na yung pinag-uusapan natin, tama? Are you listening to me? Come on! Tama? When you don't have that foundation laid in your faith, you will start to believe anything and question everything. Yan po yung mangyayari. So proper training is a must to each and every one of us. Kailangan po talaga may training, and you are so blessed na itong church na to, talagang maraming training. Ang problema lang ikaw. Kailangan ka sasama sa training. Kailangan mo i-apply yung training na tutuhan mo. Tama? So why I need to discuss this to you? Bakit po? Kasi intensify your faith toward God through Jesus Christ our Lord.
Sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3, go! Habang binabasa mo siya, tapikin mo yung kasama mo, sabihin mo sa kanya yan. Come on, 1, 2, 3, go! So yan po yung title ng pag-usapan natin, yung faith. Yung part na yan, yung faith. Okay? So it's important that when I talk about faith towards God, kailangan yung mga tonight na ang faith towards God. Hindi dahil sa bank account mo, hindi dahil sa kayamanan mo, hindi dahil sa kumpanya mo na napakaganda. Hindi doon ang faith. Towards God tayo. Tama? Lahat po tayo may faith naman eh. Sometimes mali lang eh. Amen? O, tanungin ko kayo, example. Sino sa inyo rito, taas ang kamay, ang nakasakay na ng eroplano, taas ang kamay. Yung iba hindi nagtaas. Ano, lumangoy? Hindi nakakapagtaka nung tinanong ko sa Davao to, dadalawa lang nagtaas ang kamay. Walang problema ron. Pero dito, pag tinanong kayo, lahat kayo, hindi ba kayo nakasakay? Hindi nyo ba napansin na yung faith na ibinigay mo doon sa piloto? Kilala mo ba yung piloto, the person? Alam mo ba kung paano maintenance yung aeroplano? Pero sumakay ka. Bumili ka pa ng ticket, hindi mo ba alam na gano'ng kataas yung nilipad mo? Tawag daw faith. Sample yon. Pero hindi yung faith towards God. Ang pinag-usapan natin dito, yung faith, intensify your faith towards God. Kasi po yung binanggit kanina. Tama? Now, tonight, malalaman natin meaning ng faith. Kasi yung iba, mali yung faith nila. Lang ay itatama natin. Very practical lang po to. Okay? So first and foremost, let me be clear to you. First of all, that faith is not positive thinking. Hello? Ang faith po, hindi positive thinking. Oh, intindi ng faith mo. Oo, positive thinker ako eh. Hindi po faith yan. Hindi ako galit. Sinasaniban na ako ng Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen? Amen? Ang faith po is not positive thinking. Let me be clear to all of you tonight. Baka mamaya, positive thinking lang yung sayo. Hindi naman faith yan. Tama? You can think positively in all your situation. Whenever you want, walang problema. But that is not what faith is. Hindi po faith yun. It's not positive thinking. Hindi ka optimismo. Ano sa Tagalog positive thinking? Optimismo ka dyan. Hindi po faith yun. Hello? Also, faith is not presumption. Yung hindi parang akala mo lang o pinapalagay mo sa isip mo. Hindi po faith yun. Tama? In other words, you are not presuming. Tama po ba? Then the third one, listen to this. Faith is not self-confidence. Salamat sa tatlong nag-amen. Sa dami nyo, tatatlo lang nakakakuha. 5. 10 na. 14. Mga kapatid, look at the screen. Hindi po faith yan, please. Amen? Nung nasa Davao ako, nagtanong ako ng faith, yung makasagot sa akin. Nabuo ko tuloy yung message na to. Hallelujah, praise God. Amen? Hindi po ang Sige po, palakpakin si Lord. Come on, it's all about Him. Ang faith po is not positive thinking, hindi akala mo, presumption, or self-confidence. Hindi po faith yan. Tama? Amen? So, paano natin malalaman kung ano yung faith? Ito na yung pag-uusapan natin. Very practical. Isa sa mga doktrina ng Biblia. No? Amen? So, ano ba talaga ang meaning ng faith? Naku, buti na lang, nagtanong na naman kayo. So, let me define what faith is for you. And this is the true biblical meaning of faith. Number 1, faith is the ability to trust God. Ayan po yung faith. Nagtitiwala ka sa Diyos. Sa Diyos ang tiwala mo. Sa kinalalagyan mo sa buhay mo, hirap na hirap ka, wala kang trabaho for many months, may kumakatok sa'yo, may due date ka pa, wala kang pambayad sa renta, hindi halata sa'yo because you have the faith
towards God. Tama? Yung iba, palakpakan niyo si Lord. Come on. Thank you, Lord. Yung iba kasi, may faith daw sila. Pero nung wala ng trabaho, magpapakamatay na. Hindi po faith yon. Hindi ka magpapakamatay kung may faith ka. Tama. Tama. Na-delay lang yung trabaho, yung sweldo mo. Magsusuicide na agad. Pastor, ilang buwan na delay? 2 oras. The ability to trust God. Sabi mo sa katabi mo, faith is the ability to trust God. I got the confidence. I have the capacity. I have the willingness to trust that God is working behind the scene during my heavy storms in my life. That is faith. Nawalan ka ng trabaho, as I said, you have the faith that God has your concern. Wala kang trabaho, alam ni Lord, alam mo, naniniwala ka na may Diyos na magpo-provide ng pangailangan mo. And that is what we call faith. Alam mo that God cares enough for you. Alam mo that God has His mind on you. About your situation, about your condition. Kahit na hirap yung sitwasyon mo, wala ka pang bayad sa renta, sa bed space, you can still put your confidence in God, not to yourself, not to your accounting department. Amen? Why? Bakit po? Because there is nothing impossible to God. Amen? Come on, give Jesus a big clap offering. Kaya nga ito, sabi ko, ano ba yung acronym ng faith? Ano ba yung acronym? Ito yung acronym, oh. Sabi niya, forsaking all, I trust Him. Tama? Yan po yung acronym niya. Forsaking all, I trust Him. Kahit na anong mangyari, I will just forsake it all. I just trust Him. That's faith. Tama? Baliwala lahat kasi meron kang pananampalataya sa Kanya at paniniwala. So whatever situation that you are into, gaano man kahirap, gaano man kabigat, gaano man kalaki, I still have the trust in God 101%. Yung tipong may pinagdadaanan ka, alam mo, dadaanan mo lang, hindi mo tatambayan. Tama? Yung iba may pinagdadaanan, kaya bumibigat, nakatambay doon sa pinagdadaanan niya eh. Daanan mo lang. Why? Because I have my ability to trust God. That is faith. Amen. Sino may tutunan? Taas ang kamay. So meaning, in the face of impossibilities, the face of whatever is going through, I can fully trust God. That's what faith is. The ability to trust God. Amen? Amen po ba? Letter B. Ano yung letter B? Ito na. Faith defined, seeing God do what cannot be humanly done. Ayan. Yan po yun. Amen? What do I mean by this? Listen to me, everybody. I see God opening up a door that cannot be possibly happen. Yan po yung ibig sabihin. Amen. Ulitin ko ulit. Listen to me, everybody. Seeing God do what cannot be humanly done is ibig sabihin, I can see God opening up a door in my life that cannot be possibly happen. Ano po ibig sabihin nun? Ito ibig sabihin nun. High school graduate ka lang. Security guard ka for 14 years. Mantang mo natanggap ka sa government university, ginawa kang administration and finance officer. That is faith. Tama. Ganun po yung nangyari sa akin. Nung pumunta ako daw for interview, ang gusto ko lang, mag-apply ng security guard. Mantaka mo, tinanggap ako. Office assistant, pagkatapos nakalimang promotion. That is faith. Seeing God do what cannot be humanly done. Kaya nga lagi kong tinetestify sa mga cell group. Grabe, no? Kung ako naging administrative, admin officer o finance officer ng isang tindahan na shawarma sa Hamdan, siguro pwede yun. Pero in government university, how it will happen? Pag tinignan mo yung aking resume, yung aking by data, high school graduate lang. Alam niyo po ba, nagalit na galit sa akin yung Pilipino nandoon? Hindi ko pa naikwento sa inyo to. Merong isang Pilipino roon, dito sa Abu Dhabi University, dito sa Zayed University. Galing akong Dubai, remember? Nung nilipat ako rito, galit na galit yung Pilipinong accountant doon. May edad sa akin. Galit na galit siya nung nakita niya ako. Kilala niya ako sa Dubai eh.
Kasi nag-apply siya sa trabahong yon. Accountant yon. Finance, graduate talaga. Andun siya for many years. Isa siya sa mga pioneer ng Abu Dhabi University. Nandun ako sa Dubai. Nalipat ako, dinala ako roon. Yung position na in-applyan niya sa akin ibinigay. Nakita mo? Galit na galit siya. Bakit? Kasi siya raw yung nag-aral. Sabi ko, Brad, pasensya ka na kasi may favor ako galing kay God. So, hindi niya naintindihan yon. Paano niya maintindihan? Iba naman yung paniniwala ko sa kanya. Yes, hindi po ako pinapansin nun. At itong mahirap, siya pa ang magte-training sa akin. Kasi promotion yun eh. Yung binigay sa akin, accountant ka na, nandoon ka na sa account department, pero yung position na binigay sa akin, promotion sa kanya. Kaya nag-apply siya. Hindi siya tanggap, ako'y tinanggap. At siya pa magte-train sa akin. Kaya nga nung mga time na wala ako natutunan. Kasi hirap na hirap ako. Kasi masama loob niya, ba't tinuturuan niya ako eh. Pilipino pa yon. Tama? Amen? Buti na lang, kasama ko si Lord at natutunan ko. Tingnan niyo po, bakit ko sinasabi yon? Bakit ko sinasabi? Ito po yung sabi ko. Tingnan niyo po yung sabi ko. You see spiritually what cannot be seen by people naturally. Hindi alam nung tiga accounts department na yon na meron akong Diyos na nananampalataya ako na gumagalaw sa buhay ko samantalang siya wala. Meron akong Holy Spirit within me. Siya, people, naturally lang siya. Hindi niya makikita yung mga galawan na gano'n. Yun yung tinatawag na supernatural favors of God sa buhay mo. Amen? Ako mismo, hindi ako makapaniwala nun eh. Kaya kwento ko sa inyo, nakarinig ng kwento ko, in-interview ako, umiiyak ako ron eh. Kasi nung pagpunta ko rito, driver lang ina-applyan ko. Kasi nga, yung visa nga ni Tinay, matatapos. Sabi ko, kahit driver lang, mabisa ako lang si Tinay. Galing akong FedEx. Binigay sa akin yung posisyon na yan. Marami sa inyo nakarinig na yan. Kaya ako tinetestify is because you see spiritually what cannot be seen by people naturally. Meron tayong galawan na hindi nakikita ng mga taong walang banal na espiritu sa kanila. Well, I'm so sorry po, hindi ko dinadown yung mga tao na po. Yung po yung totoo. Kapag meron kang Kristo at matindi yung faith mo, yung spirit gagalaw sa buhay mo. Tama ba? Amen. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Come on. And that is my reason. Ba't sinama ko yan? Kasi yung testimony nyo, naalala kong bigla. Tama? Mas may edad sa akin yon. Talagang sama ng mukha nung pag nakikita ko. Pilipino pa naman, no? So, you see spiritually what cannot be seen by people naturally. And sometimes, we are trying to help people what you see. Tama? Sometimes, we are trying to help them what you are seeing spiritually. And as a pastor, I have to learn in life that challenges and difficulties is the best time to practice your faith towards God. Pag meron ng pangyayari sa buhay mo na masakit, matindi, malalim, mabigat, doon mo pa-practicein yung faith mo. Because you cannot practice your faith kapag magandang takbo ng lahat sa buhay mo. Hindi mo pa-practice yun. Kailangan dumaan ka sa mahirap. Kaya nga ang Diyos, sometimes inaalaw niya na mangyari sa iyo mabibigat na problema sa buhay para mag-level up ka. Kasi kailangan tawiran mo yon nakasama ang Diyos. Para yung faith mo, tinatawag na perseverance, mangyari. Ang problema yung iba, kasi immature. Tingnan yung immature. Dumating ang problema, binitawan ng cell group, nag-left the church na. Yun ang matindi. Kaya lagi ko sinasabi, the more na maraming problema, nasasabihin natin, Lord, thank you sa vitamins. Kasi yun ang magpapalakas sa'yo. Tama? Dadaanan mo lahat yon. Nakasama ang Diyos, by the way. Kaya ka tatatag, tama? Tama? I cannot make my unbeliever friend believe to what I'm experiencing. Kasi po, mahirap nilang intindihan. Kahit kayo, ipaliwanag nyo yung nararamdaman yung favor from God sa mga taong wala naman sa Panginoon, walang pananampalataya, walang relasyon kay Lord, mahihirapan kayo ipaliwanag. May experience niya, alam ko yan. Kasi po, sometimes I'm trying to explain to that guy sa accounts department, hindi niya po maintindihan. Sabi ko, wala akong backup dito, wala akong sinipsip, wala akong sinipsipan.
tinawagan ako pabalik. Hindi ako nag-apply sa posisyon na yan, driver lang ina-applyan ko. So I'm so sorry kung nasagasaan kita. Masama loob niya, nag-aral siya eh. Ako hindi eh. Sipin mo naman, nag-aral ka, graduate ka ng ilang taon, pagkatapos eh, in-apply mo, ang nakuha, high school graduate, sasama talaga loob mo nun. Tama? So I'm trying to explain to him kung ano yung meron. Hindi siya maniwala. At mahirap po talaga na ipaliwanag. Tama? Lalo na kung unbeliever yung mga kaibigan mo. It's very hard to explain to them that God is working behind the scene, behind yourself, and that there is a favor sa mga taong kagaya natin na sumasamba kay Lord. Tama? Sige po, palakpakan niyo si Lord. Mahirap ipaliwanag sa kanila that He is a way maker, a miracle worker. Tama? Mahirap yun. Hindi nila maintindihan yun. Sometimes nagtatry tayo maniwala sila, pero yung mga tao hindi niniwala sa atin. Tama ba? And sometimes you're just wasting your time trying to get people who don't have faith to see what you see. Yun yung katotohanan. Especially during evangelism, pag nag-evangelize tayo, di ba mayroong mga taong hindi naman naniniwala sa'yo, pagtatawanan ka. And I have come to the point of my life that you don't have to believe what I believe. Kung ayaw mo akong paniwalaan, hindi mo makipagdebate sa'yo. Because first and foremost, walang nawala sa akin. Tama ba? I don't need your agreement. I don't need your amen. If you don't want to believe what I'm trying to say, walang nawala sa akin. Because I know who my God is. Na-experience ko siya sa buhay ko. Tama? Amen? And that is one good thing about faith. You don't need anybody else agreement pag may faith ka kay Lord. Tama? Hindi ka na kayang hatakin ng kahit anong paniniwala kasi mayroon ka ng faith kay Lord. Tama po ba? When you got God on your side and you know God can make a way to you and you know God can open the door for you and you know God can answer that prayer you're asking and you know God can do miracles to your life, then you don't need nobody else to believe on you. Dahil alam mo, yung pinaniniwalaan mo, matindi yung pananampalataya mo. Tama? Kaya nga, yung mga parati natin sinasabi, ano yun? Ano yung parati natin sinasabi? To see is to believe, di ba? Ayan. Lagi natin sinasabi, to see is to believe. But for the Lord, believe and you will see. Tama? Nainiwala ba kayo na si Hans, nung kabataan pa niya, mga 3 years ago, pag yan nakatuntong doon sa penalty shot doon, kaya niya liparin yun, dinadakdakan niya yung bola? Nainiwala kayo? 5 years ago, nung wala pa siyang problema sa kanyang mga buto-buto? Nainiwala kayo? Mukhang hindi yata nag-work yung paliwanag ko ah. Kasi, hindi ka maniniwala because you don't see it. Maniniwala ka lang kapag nakita mo na. Ngayon, kay Lord baliktad. Sabi ni Lord, believe me first and you will see what I will do in your life. Tama? Yun yung ibig sabihin ni Lord. Doon nagwo-work yung faith. Believing first and you will see. Hindi mo pwedeng, hindi ako sasama dyan kasi matagal na ako naghintay ng trabaho. Hindi man ako nabibigyan. Tagal ko na nga dyan. Naka-timer na nga ako. Tapos na nga ako consolidation. Hanggang ngayon, wala pa rin trabaho. Balik dyan. Kasi gusto mo lang, believe and you will, to see is to believe. Balik ako dyan pag nakuha ko na, pag wala. Tama? Eh si Lord, gusto niya munang itama yung puso mo. Bago niya ibibigay. Come on, give Jesus a big clap offering, please. Come on. Then, my third meaning of faith is, ano yung third meaning? Ayan o, submitting to the will and plan of God. Ito isa sa pinakamabigat, pero simple lang to. Listen to this. All my actions are determined by my faith. Amen. Ulitin ko ulit. Lahat ng action ko, lahat ng choices ko is determined by my faith and must be approved by God. Hindi ako gagalaw na hindi aprobado ng Diyos. Tama? At gusto ko munang tambayan itong pangatlong to. Okay lang ba sa inyo? Tambay muna tayo sa pangatlo? Bakit tayo lumipat sa ibang slide? Kasi po maganda to eh. Kasi po gusto ko munang i-diin sa inyo to. Kasi mga anak, there's a lot of people, they go ahead and do what they want to do. Ganyan sila. Matagal nang nananampalataya, pero gagawin pa rin yung mga bagay na gusto nilang gawin.
At ang problema roon, what they often doing is the opposite of what God want them to do. Mananampalataya na, gagawin yung mga bagay na alam niyang ayaw ng Diyos para sa kanya. Yun pa rin ang ginagawa niya. Hindi ka nagsasubmit sa will ni Lord. So, hindi faith ang tawag doon. Kapag may faith ka na, lahat ng gagawin mo, submission to Him. Hindi pwedeng wala. Kailangan niya pinagpe-pray mo na matindi yan. Ano man yung mga ginagawa mo sa buhay mo, tama? Ayaw natin sumunod sa leading ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, pakiramdam ko, ikaw yung topic ni Pastor. Sabi mo, Amen? Mga anak, listen to me. Listen everybody. We need to submit to the will and plan of God in our lives. So you need to decide and let our lives to be under the control of God. Ang problema sa atin, kapag sa leader mo na, parang primary leader mo na nagsasalita, ayaw mo nang makinig. Hindi mo alam, ginagamit ng Diyos yun para marinig mo yung gusto niya. Ang problema, ang tinitingnan mo yung tao, hindi mo titingnan yung words na lumalabas sa bibig niya. Tandaan niyo po mabuti, ang Diyos hindi bababa sa buhay mo. Ngayon, bababa, anak, oy, yung ginagawa mo mali, hindi siya bababa. Gagamit siya ng mga tao for you to hear what you want Him to hear for you. Kung ano yung gusto niyang marinig mo. Tama? Kaya ang correction, dapat may submission. Kasi ang Diyos hindi bababa. Gagamit siya ng mga tao to correct you. Tama? Kaya nga sabi ko, ang controlling kasi, ang tingin ng iba, kinokontrol yung buhay mo talaga eh. Alam niyo po, pag kayo na isa sa isang bahay, pag kayo nakatira sa isang bahay na hindi mo naman bahay, you need to submit doon sa may-ari ng bahay. Tama? Hindi ka pwedeng gumalaw. Kaya nga napakahirap ng may asawa, nakatira ka pa sa biyanan mo eh. Kung nagigising ka ng alas 10, yung binan mong babae, maagang magising, alas 4 gising na, nagwawalis ng harapan ng bahay, hindi pa pwedeng alas 10 ang gising mo. Kasi asawa mo yung anak niya, gigising ka ng mas maaga. Mag-aaway kayong dalawa roon. Magsasubmit ka doon sa may-ari ng bahay. Kung ayaw mo mag-submit, magrenta ka o bumili ka ng bahay mo. Biblically speaking, tama yon. Kaya nga sabi ni Lord sa Genesis, iiwan mo ang nanay at tatay mo. Ang problema, yung culture natin, 5 na apo mo, nandun ka pa rin sa nanay mo. Tindi, no? May mga bukol na ba? Dapat bumili kayo ng helmet pag nandito kayo. So, yung pong submission to the will of plan of God, tayo pa naman mga Pilipino ay natin nagpapakontrol. Pero tingnan niyo po, sabi ko rito, tingnan niyo, ang sabi ko, tingnan niyo po, if God is in control, nothing will be out of control. Di ba? Kaya lang nagkakaroon ng problema kasi dumidiskarte ka ng sarili mo bago sasabihin mo meron akong faith kay God. Tama? Are you there? Narinig niyo po ako? Amen? I don't expect everyone to buy kung ano may sinasabi ko rito right now. Hindi ko na-expect na maniniwala sa sinasabi ko. Wala akong pipilitin kahit sino. Kung gusto mo magpatuloy sa ginagawa mo, it's up to you. Right? Kung ayaw mo maiwasan ng mga bagay na hindi mo makakabuti sa'yo, it's up to you. Kung sa tingin mo, enough ng paniniwalang meron ka, it's up to you. But as your pastor and spiritual father, my job and my goal is for you to have a faith that is to be intensified. Palalimin mo yung faith mo. Tama? Amen? To intensify your faith towards God. Sabi nyo nga, towards God. Through the Lord Jesus Christ. Tama? Yung faith mo, nakapokus kay God. Why? Bakit kailangan? Ako sa sarili ko, I got a history with God. I got a track record with God. I got a lot of experience with God. I seen God opening up a doors for me. Tama? That I didn't think could be opened by someone. Diyos lang talaga nagbubukas. I've seen God miracles work in my life.
Tama, nakita mo lahat yun eh. Ikaw mismo naramdaman mo yun eh. At nakita natin na we've seen broken relationships broke back together. Nakita natin na ang Diyos nagpo-provide ng kailangan mo. Wala kang pambayad sa bills, dumarating yung pambayad. Nagte-testify ka, tama? Amen ba? So we trust God, we praise God, we got confidence in God. So there's no one in this earth can make me doubt about God. Hindi ako magdududa sa Diyos na pinagsisilbihan natin kahit kailan. Tama? Yung pananampalataya ko solid sa Diyos. Amen? Naalala ko noon, bago pa lang itong church na to, grabe. Meron ba naman nagpunta sa bahay, naisakay ko, kasi nagsasakay pa ako ng pasahero papuntang Dubai. Akala ko, dinala doon sa bahay, siniran ko, akala ko, pupunta sila sa bahay namin, magdadala na ang believer. Yung pala pumunta sa bahay namin, nagsama ng mga Muslim na Pilipino. Naikwento ko na sa inyo, matatagal na. Nakatira ako sa Algurere. May kumatok, pinagandaan namin yun. Naganda pa kami ng worship team, may pagkain pa. Hinandaan talaga namin. Kasi ang tingin ko, matinding evangelism to kasi magdadala daw siya ng mga kasama. Dumating sila, nagulat ako, may 3 Pilipinong naka-kundura. Tapos may mga dalang yung book nila rito. Ako pala evangelize. Kala ko, ako mag-evangelize. Kinuha ko pa yung gitarista namin, may pianista pa, ang daming pagkain. Aba, ako pala ang evangelize. Sabi ko, mga kabayan, mawalang galang na ha. Hindi niyo po ako makukuha sa paniniwala niyo. Sabi ng tatlong Pilipino na kundura. Alam mo yung kundura nila maikse? Yun yung mga solid. Pag nakita niyo yung kundura maikse, yung bitin, mga solid yun. Yun yung mga nag-evangelize talaga para makuha nila. So 3 sila. Tapos may dalang mga trolley na punong-puno nung mga book nila, okay? So, bakit po? Tingnan niyo po to, yan po mga kasama namin. Transfer lang po niyan. Sila po is kasama na namin. Mga bago pa lang po yan sa faith na ito. Sandali lang po, ako sapin ko lang sandali lang po. Mga kapatid, kayo ba'y galing ng Roman Catholic? Opo. Nagbasa ba kayo ng Bible? Opo. Yun yung problema. Hindi po. Yun yung problema po, sir. Sabi ko, ako po nagbabasa, hindi niyo po makukuha dyan. Kahit anong paninira gawin niyo sa Biblia, hindi po ako maniniwala sa inyo. Pasensya na po. Naalala mo yan, Nak? Nasa si Tinay. Naalala mo yan, yung pumunta sa bahay? So sabi ko, pasensya na po kayo. Tinawag ko yung music team. Pasok ako sa loob. Walang mangyayari. Paalisin natin to. May lakad tayo. Tawagan mo yung telepono ko. Pagpasok ko doon, tawagan mo ako. Magpe-pretend lang ako. So nag-ring yung phone. Habang nag-usap kami, nag-ring. Hello? Hello? Nandiyan na kayo? parating na kami. Nandiyan na kami. Mga kapatid, sorry po. May lakad po kami. Pasensya na po. At pasensya na po kayo. May lakad po. Alis na po kami. Hindi ko po ina-expect na ganito pala eh. Kala namin the other way around. Sorry po, hindi niyo po kumukuha. Nag-exile lang ng panahon. That is faith. Yung nakuha nila, hindi nagbabasa. Tayo nagbabasa. Paano tayo makukuha? And besides, mga visit-visa yon, talagang lilipat yon kasi may pera doon. Doon nila kino-convert kasi may pera. Bibigyan ka ng pera. Bibigyan ka ng trabaho. Talagang lilipat ka. Pero yung paglipat mo, dahil lang doon sa gusto nila. Hindi talaga solid, tama? So pumunta ka sa isang bagay na hindi ka sigurado, yun ang matindi. Dito sigurado tayo. Dahil meron tayong binabasang totoong libro ng Panginoon, tama? I don't know to whom I'm preaching to, but if you think you are believing what I'm saying, shout loud, hallelujah! Sige, palakpakan niyo si Lord. Come on, palakpakan niyo si Lord. Tama? So, my point tonight is, if you have faith, you must obey God. Diba? Kung meron kang faith kay Lord, you must obey Him. That's it. Simple as that. That is what we call faith. You don't do what is it that you wanna do. You obey what God says to you. Hindi ka gagawa ng mga bagay na gusto mo lang. Kailangan siya sabi ni Lord. Tama? And so I'm always asking God in my prayer, narinig niyo yan, Lord, huwag niyo kaming hayaang makagawa ng mga bagay na hindi mo gusto. Kapag hindi mo gusto sa simula pa lang, huwag mo nang ituloy. Pero kung gusto mo, samahan mo kami, Lord. At gagalaw kami according to your will. That's faith. Pag hindi niya gusto, mapaministry man, mapampansariling buhay, wag na. Tama? At napakabuti ng Diyos. Kaya dumadaan ako sa proseso right now kasi sinagot niya yung prayer ko.
Napakabuti ng Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. Come on. Hallelujah. Tama po ba? So right now, meron po akong 2 points sa inyo. Sabihin mo, 2 lang, 2 points. So 2 lang to, hindi po ito matagal. 2 lang, ha? 2 lang po, okay. So number 1, message point number 1. Ito po yung number 1. Pakibasa, sabay-sabay, go! Ayan, faith is number 1 requirement for walk with God. Kung gusto mong lumakad kasabay ang Diyos, kailangan mo ng faith. Kasi kung wala kang faith, hindi po mangyayari yan. Tama? Gusto mo kilalanin si Lord? Magpakalalim ka para yung faith mo lumalim. Para yung faith mo tumatag. Tama? Faith is a requirement. It's not an option. It's not even a suggestion. Tama? Faith is a requirement for you to walk with God. Sabi po na Hebrew, sabi rito, pakibasa anak, But without faith, it is impossible to please Him. napakalinaw niyan. Kung wala kang faith, hindi mo pwedeng i-please ang Diyos. It's a requirement. Tama? Tama mo ba? Tama? Sabi niya daw, but without faith, it is impossible to please Him. Sabi niyo nga, impossible. Isa pa, sabi mo, impossible. That's right. It's impossible to please God if you don't have that faith. So number 1 po requirements yun. Amen po ba? So ito ang gustong-gusto ko sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, sabi po susunod. Ano sabi? For he who comes to God must believe that He is. Amen. Mga anak, you got to believe that He exists. Tama? You got to believe that He is real. Hindi siya kwentong barbero. Yan po yung maganda kay Lord. For he who comes to God must believe that He is. So, kung pupunta ka dito, first timer ka, gusto mo makilala si Lord, mababaw ka pa, gusto mo siyang kilalanin, dapat unang-una, you must believe na. Kasi lahat ng binabasa natin sa screen na to is mga salita ng Diyos na hindi natin nabasa noon pa. Nagsisimba ka lang pero hindi mo binabasa yung Biblia. Kaya ako nung unang punta ko sa church in 2002, hindi ako nawala. Bumalik ako ng bumalik. Kasi sabi ko, yung nakikita ko rito, kahit minsan hindi ko nakita doon sa old faith ko, susubukan ko ano meron doon. Because there is something na hindi ko pa alam. Alamin natin mga anak, lalo na mga first timer right now. It's not an accident na nandito ka ngayon. I believe that. Tama? And thank you Lord na dinala niyo sila rito. Amen? Amen ba? Dapat maniwala na tayo. For he who comes to God must believe that He is. Maniniwala ka that He is an existing God. Meron tayong Diyos na buhay. Amen? And you got to believe and sabi dito, And that He is a rewarder of those who diligently seek Him. ayun! Nakita nyo? Hindi ka lang maniniwala kasi, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Alam niyo yung salitang rewarder? Yung meron kang reward, yung meron kang favors, yung may sakit ka, pagagalingin ka ni Lord, yung pangit ang trabaho mo, pagagandahin niya. Tama? Yung kukunting benefits mo, tatanggalin ka ni Lord doon sa trabahong yon. Para alanganin nyo, amen nyo ah. Alam mo, ba't ka tatanggalin? Kasi bibigyan ka na mas magandang trabaho. Doon pa lang, nawala na yung faith nyo eh. Ang dami rito nawala ng trabaho, hindi halata. Kasi alam nila, yung ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Ba't ka mananatili sa trabaho ngayon? Eh, sabi ni Lord, pangit sa iyan, tatanggalin kita niya, bibigyan kita na mas maganda. Amen? Amen! Sige, palakpakan natin ng Diyos na buhay. Tama? Amen po. Amen? Mga anak, you must believe that He is a rewarder. And just rewarder, but of those who diligently seek Him only. Kung hindi ka nagdi-diligently seek Him, wala. Sorry. Malinaw ang salita ng Lord. Tama po ba? Amen? Hallelujah. Tama? So, I believe that all of you sininiwala sa mga sinasabi ko. Tama? I believe na intindihan nyo. Tama? I believe that faith is a requirement. Tama? A requirement yun because if you make a move toward God, He'll make move towards you. Lalapit siya sa'yo. If you make step forward God, He will make step toward you.
If you ask God and seek Him and pursue Him and call of His name and pray to Him, if you will just make an effort talaga, sabi diyan, may diligently seeking ka, magiging rewarder siya sa buhay mo. Napakasimple lang. Word of God yan. Hindi galing sa utak ko, galing sa Word of God. Dinidiin na natin sa inyo, tama? And this is what I love God. Ito pa yung gusto ko sa Diyos, yung Diyos na buhay, yung Diyos na pinagsisilbihan natin. Hindi yung Diyos na nakatungtong sa ibabaw na aparador. Amen? Hindi yon. Yung Diyos na buhay, ito gustong gusto ko. If you diligently seek Him talaga, may reward ka sa buhay mo. Tama? That's the Word of God. You need to believe it. If you don't believe it, there's an issue with you. Yan yung maganda sa Diyos na pinagsisilbihan natin. If you will seek Him, He will reward those diligently. Ibig sabihin, sincerely. Sabi niyo nga sincerely. Patiently. Yan ang ibig sabihin ng diligently. May sincere, may patient. At ang sabi, He is a rewarder. Amen? How many of you believe that God is a big-time rewarder? Yes, big-time rewarder ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. No, marami sa inyo nag-amen. Sa totoo lang, hindi nyo naman sigurado yung pag-amen nyo. Amen? Amen! O, kita mo? Sabi ko hindi sigurado kayo nag-amen eh. Tama? When you say you're seeking Him, I'm talking about, listen to me. When I say you're seeking Him, I'm talking about seeking His presence daily. I'm talking about getting on your knees. I'm talking about calling His name in your prayer. I'm talking about opening your Bible and doing your devotion. Yun yung seeking. Baka amen ka ng amen, hindi ka nagde-devotion. Panay ka, foundation, kaya buhay mo punong-puno ng emotion. Amen ba? Because I'm talking about pursuing God in your life. Pag sinabi pong pursuing God in your life, you're making Him real sa buhay mo. Pag nagpo-pursue ka, yung ginagawa mo siyang totoong buhay sa buhay mo. Amen, hallelujah. Tama mo ba? Remember this. Look at me, everybody. Without faith, without the pursuance, you cannot please God. Sabi kanina, tama? So, you cannot have a walk with God kapag wala kang faith. And most of all, makinig po tayo mabuti. You cannot have a relationship with God if you are consistently doubting His existence. Kung patuloy ka nagda-doubt sa Kanya, meron kang paniniwala ngayon kasi wala kang problema. Nung dumating ang problema mo, nagda-doubt ka sa prayer mo, hindi po mangyayari yung mga bagay na nais ng Diyos sa buhay mo. Kasi dapat consistently on the level ka na may faith. Hindi yung pwede na hindi sinagot ni Lord yung prayer mo ng 2 linggo, bumaba na yung faith mo. Kasi ang prayer natin, again and again, although alam niyo na to, ulitin ko uli, ang prayer mo, request. Siya ang masusunod, hindi ikaw. Kaya nga prayer request. So ang sagot ni Lord, according to His time frame. Hindi according to your time frame. Lord, gusto ko magkaroon ng trabaho. Bukas na, Lord. Gusto ko bukas na. Hindi pwede yun. Hintayin mo siya. And that is faith. Amen? Alam niyo kung ano nangyayari sa mga Kristiyano kaya nawawala? Tingnan niyo po, sabi ko rito. Tingnan niyo, sabi ko, ito, totoo to. The devil's whole program and his mode of operation is to spend time and energy seeking to make you question the existence of God. Alam niyo ba na every time na nagda-doubt ka, yan ang ginagawa ng demonyo sa'yo. Binibigyan kanya ng doubt at buong energy niya yon. Kasi ayaw niyang manampalataya ka sa Diyos. Yan ang kanyang mode of operation. Kaya nga sabi niya, be alert. Tama? Kailangan alerto tayo sa galawan ng demonyo. Tama? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ko sinabi niya ng demonyo. At sabi ko, tingnan mo. At sabi mo sa kanya, kapatid, be alert. Sabi mo. Oh. Tingnan niyo po, meron ako ibibigay sa iyo example. Okay? Ito kasi yung mode of operation at saka sinasabi kong to make you question the system of God. Ganito po yan.
Sino po sa inyo yung alam yung mga kaso sa korte, di ba? Di ba may mga kaso sa korte, di ba? So yung defense attorney, ako yung defense attorney, ang aking trabaho is depensahan yung aking kliyente, tama? Ngayon, yung kabila, yung kalaban, sobrang daming ebidensya. Punong-puno ng 101% na evidence na may kasalanan tong kliyente ko. Tama po? Tama? So, ang trabaho ko as a defense attorney, kasi binabayaran niya ako, tama? Ang trabaho ko is not to prove that my client is innocent. Hindi po yung trabaho ko. Kasi ang daming ebidensya, tama? Mahirap yon. Talo ka na roon. But because of I'm the defense attorney, ang trabaho ko, ang gagawin ko ngayon is mabigyan ng pagkakataon na yung judge na nakaupo is magkaroon ng reasonable doubt kung bakit gano'n nangyari. Amen? At yan ang ginagawa ng demonyo sa atin. Binibigyan ka ng reasonable doubt na meron Diyos na kaya sumagot sa buhay mo. Yan yung mode of operation niya. Yan yung buong program niya. Tama? Yan ang ginagawa niya. Kaya may mga tao na andyan na, nawawala pa eh. First timer, second timer, nawala na. Kasi paglabas pa lang, kinain na ng demonyo yung utak nila. Hindi na ako babalik dyan. Tama? Amen. Amen, di ba? So, yun po yung problema natin. Nasusundan niyo po ba ako? Ganun po, nagkakaroon na agad ng doubt sa puso nila. Tama? But me, myself, alam niyo mga anak, ako mismo, nung una akong dumating sa church, hindi na kami nawala. February 14, 2002, hanggang ngayon, ang testimony ko, 2 beses lang ako nawala sa church. Kahit nasa Pilipinas kami, nag-church kami. Naranasan ko mag-church doon sa Harrison Plaza kasi nandoon kami. Nag-church kami sa Victory. Hindi pa pwede talaga kahit nakabakasyon ako, maghahanap kami ng church. Tama? 2 beses lang po ako nawala because hindi ko nilalabanan yung sinasabi ng, hindi ko sinusunod yung sinasabi ng demonyo na magda-doubt ako. Hindi. Naranasan ko na eh. Ba't pa ako magda-doubt? Tama? I think I have enough evidence that my God is existing. I have enough evidence that in my journey with God, nakita ko yung kanyang proseso na ginagawa, yung kanyang miracles, yung kanyang favors na ginagawa sa buhay natin. Tama? And no one can make me reasonably doubt Him. No one, not anyone. Do I have a witness here today? Come on, palakpakan natin si Lord. Come on. Wala dapat makakapigil sa'yo sa pananampalataya mo sa Kanya. Listen to this. You can do what you want. Say what you want. Create whatever story that you want to create. You cannot doubt. You cannot make me doubt my God. Hindi mangyayari yon. You know why? Sabihin niyo, why? Because I know too much about Him. Alam ko siya, kilala ko siya. I can testify to His goodness and my faithfulness sa buhay ko. So dapat lahat kayo, ganun din. Tama? Pangahawakan mo yung pananampalataya nyo. Amen? Now, sino sa inyo nakakilala kay Margaret Allison? Kilala, no? Alam niyo po, si Margaret Allison, siya po isang gospel singer. Maganda to, ano po? Alam niyo po ba, merong isang kanta sa YouTube, no po, na nadaanan ko minsan. Sabi ko, pwede kong gamitin to. No? Si Dave ko, no? Gagamitin ko ngayon. Amen? Wala akong doubt sa Diyos sa pinaglilingkuran ko. You cannot make me doubt Him. Tama? Maestro, pakiplay nga. Laksa mo! You can't make me doubt Him. You can't make me doubt Him. You can't make me doubt Him in my heart. You can't make me doubt Him. I know too much about Him. You can't make me doubt Him in my heart. O, diba? Sabay tayo, tayo. You can't make me doubt Him. You can't make me doubt Him. You can't make me doubt Him in my heart. Turo mo yung katabi mo! You can't make me doubt Him. I know too much about Him. You can't make me doubt Him in my heart. Tama? Di
ba ang ganda ng kanta? Mga old song yan ng Christian. Ulitin natin, lahat tayo. Tayo, may conviction. Maestro, isa pa. Ayan, o, sabayan nyo. Sige, 1, 2, 3, go. Laksa mo. You can't make me down. Sayawan mo. You can't make me down. You can't make me down in my heart. Yeah. You can't make me down. I know too much about him. You can't make me down in my heart. For the last time, isa pa. You can't make me down. You can't make me down. You can't make me down in my heart. Diba? Sasayaw ka pa ng kaya. You can't make me down. I know too much about him. You can't make me down in my heart. Amen! Oh, kita niya? Palakpakan natin si Lord. Ang tindi naman nun. Praise God, nagamit ko sa preaching. Hallelujah. Ang ganda ng kantang yan. Una ko narinig yan, yung mga panahong 2003. Umattend kami sa isang Indian congregation. Narinig ko roon yan. So naalala ko, binalikan ko na sa YouTube. Ang ganda po. Lalo niya lyrics niyan. No po? So, mga kapatid, kaya ako pinakanta to sa inyo because wala sino man sa atin na kailangan mag-doubt tayo sa Kanya. Walang magagawang sino man. Tama ba? Amen. When the devil tries to make you question God, you need to tell the devil, you cannot make me doubt my God. Sabi mo sa Kanya yon. Mga anak, listen to me. Look at me. Hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung saan ka galing, kung anong background mo, kung anong paniniwala meron ka. Kung may pananampalataya ka ba, wala. But there's one thing that I would like you to understand right now. Marami kang pinagdadaanan sa buhay mo. Marami kang nalagpasan na issues, na trials, na difficulties. Alam mo ba na ang Diyos ang gumalaw, kaya nakaraos ka roon? Alam mo ba na may Diyos na nagsalba sa'yo hanggang ngayon buhay ka pa? Sa dami nang namatay ng pandemic, hanggang ngayon buhay ka pa. Baka kaibigan mo namatay na, ikaw buhay pa. Meron Diyos na nag-i-exist. So kailangan ka hindi mag-doubt sa Kanya. Tama? And that is faith. Tama? Meron kang drama, meron kang pain na naramdaman, meron kang circumstance sa buhay mo, meron kang situation na pinagdadaanan, hindi ka dapat mag-doubt sa Kanya. Bakit? Because lahat ng pinagdaanan mo orchestrated ng Diyos, manipulated ng Diyos, lahat yan, para lalo kang tumatag. Lagi ko sinasabi, pag may pinagdaanan ka, alam na ni Lord ang exit. Hintayin mo lang yung proper time. Wala pong pagsubok na hindi lumalagpas. Lahat yon dadaan din. Lahat yon lilipas din. At habang dumadaan ka, kapit lang kay Lord. Huwag kang bibitaw. Tama? Tandaan nyo, lahat tayo daranas ng problema. At tanungin ko kayo, sino sa inyo ayaw na dumanas ng problema? Taas ang kamay! Oh, meron pang dalawa roon. First timer po kayo. Mali po, huwag kayo tataas ng kamay next time. Kasi po, lahat po tayo daranas ng problema, whether you like it or not. Ngayon, kung ayaw nyo po dumanas ng problema, pagpe-pray ko kayo mamaya, mauna na po tayo. Kasi po, yung mga first timer po namin, habang buhay po tayo, dadanas po tayo ng problema. Kami po hindi exempted. Pero pag na kay Lord ka, protected ka. Tingin nyo, wala nagtaas, kayo lang. Amen? Kasi like ko po sinasabi, kung ayaw mo dumanas ng problema, di mauna ka na. Kasi pag nauna ka na, wala nang problema ron. Tama? Amen po? So, ito yung isang bagay na gusto ko kay God. Ito yung alam ko sa Kanya. Maring iba sa inyo may pinagdadaan ng problema right now. And the devil is trying to make you question God. Dahil may pinagdadaanan ka. But that's what I'm telling you, na kung meron kang faith kay Lord, hindi ka dapat magpapekto. Tandaan niyo po, ang Lord hindi nagkulang. Hindi siya nalilate. Lagi po siyang eksakto. Hindi siya nauuna, hindi siya nalilate. Lagi siyang eksakto. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang mag-alala. May Diyos na nakaupo sa trono. Sasagot siya.
Kailangan mo lang manampalataya. Come on, palapahan natin si Lord. Pianist, come on, here. Pianist, Mark. Ito po isang bagay na gusto kong tingnan niyo. Let me tell you one thing before I close. One thing. Tama? Isa na lang. Di ba 2 points lang ako meron tonight? Pangalawang point na. Let me tell you one thing. Hindi lang basta ka nananampalataya. It's not just a faith. Hindi lang basta faith. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ko, godly faith is pointed toward God. And that is my message point number 2. Your faith must be pointed to God. It's not pointed to people. Tama? Faith is not pointed to people. Faith is not pointed to the bank account. Faith is not pointed to your company. Faith must be pointed toward God. Sa Diyos lang. I don't know to you, but my faith to God alone, ang faith ko po is kay Lord lang. Toward the Lord Jesus Christ. Bakit po? Magmula po nung ako'y tumanggap sa Panginoon, I believe He was born of a virgin. My faith tells me He was born in a manger. My faith tells me that He lived here on earth for 33 years. My faith tells me that He was born to die for my sins. My faith tells me that He opened up blinded eyes and make lame people walk. Marami siyang patay na binuhay. Naglakad siya sa tubig. Gumawa siya ng pinakamasarap na wine sa pamagitan ng tubig. My faith tells me, and I believe, that He died on the cross for my sin. That is my faith. Wala po makakabawi nun. At nung namatay siya sa cross, nabuhay siya muli after 3 days. Glorified body, with all powers in His hands. Hindi na siya tao. Nung nabuhay siya muli, my faith tells me that He was a complete, glorified God during that time. Amen? Yan po yung faith na meron tayo. Should be, meron tayo. Tama? Worship team, punta kayo rito. Listen to this, everybody. We must believe that the God we serve, no po, has so much things na ginawa sa buhay natin. Listen to me carefully. Look at me, everybody. Ang Diyos po na ating pinaglilikuran, dapat maniwala tayo na maraming ginawa sa buhay natin. Dapat panampalatayan natin yan. Because my faith tells me that although marami na siyang sinagot na prayer sa buhay ko, naniniwala pa rin ako na hindi pa siya tapos sa buhay ko. My faith tells me that I'm still working in progress. My faith tells me na kung ano yung sinimulan ni Lord sa akin, hindi pa siya tapos. My faith tells me na habang buhay ako, daranas ako ng maraming pagsubok. But my faith also tells me that my God will not leave me and ever forsake me. That's my faith. Tama? Yun po yung faith na meron tayo. Tama? Because my faith tells me that. That is what I know from the Word of God. Nabasa ko yun sa promises ng Lord. And somebody here today, na andito ka ngayon, kasi kailangan mo rin ng Diyos na kilala ko. Na andito ka tonight because kailangan mo rin tanggapin yung Diyos na pinaniniwalaan natin. Na andito ka tonight to make sure na yung faith mo is true at nakapoint lang toward God through the Lord Jesus Christ. Tama? Amen? So, nandito ka tonight. Pinadala ka ni Lord dito tonight. Dahil gusto niyang makilala mo rin siya sa buhay mo. Na kung paano natin kinilala yung Diyos na meron tayo. Paano tayo nanampalataya sa Kanya? Kung ikaw is unsure pa. Kung ikaw hanggang ngayon may doubt pa. Kung ikaw hanggang ngayon para magbabackslide na, it's time for you to make sure na meron kang faith towards God through the Lord Jesus Christ alone. Amen? Can I invite you to stand, please? Tayo po tayo lahat. And I want you to worship God right now because my faith told me na we are created by God to worship Him. This is what my faith told me. Amen?